Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at pwede pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli po nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Ayan, ano po, at ako po inyong lingkod, at bukod po sa inyong lingkod, kasama rin natin sa oras na ito, ang ating kasamang, of course, ang napakaganda at napaka-ika nga po lagi tinitingnan ni Jerome, walang iba kundi si Miss Steph Vicente. Ayan, magandang araw din sa iyo kasamang Ray at magandang araw din sa ating mga tagapakinig at maging sa mga umaalalay sa atin ngayon para maging posible ang ating programang Global na Tayo. Paalala lang Steph sa ating mga sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At kami rin po ay inyo napapakinggan din ng live sa ating Radyo Pilipinas World Service Live Audio Streaming. Ngayon, kung hindi pa ho kayo nakakapag-download ng ating radio app, ano ang dapat gawin, Steph? Siyempre, dapat mag-download na sa pamamagitan ng Google Play Store. Ayan, hanapin lamang ang PBS Receiver app and then pagka-download, syempre, makikita nyo na yung mga icon ng mga istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service at syempre bilang tayo nasa Radyo Pilipinas World Service ay pakihanap na lang po ang aming logo para mapakinggan nyo po kami. Ayun, ano po. And of course, syempre tayo rin ay masusubaybayan sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. So, available tayo sa Facebook Broadcast Live, available tayo sa live audio streaming, available din tayo sa ating YouTube channel. At anytime soon, hopefully, makabalik na tayo as soon as possible sa ating shortwave broadcast. Sa pakikipagtulungan naman yan ng Voice of America. Ngayon, eto, kanina napakinggan ng mga kababayan natin yung naging aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang inspeksyon at pagsira dito sa mga naipasok, na smuggle na mga e-vapes at mga e-cigarettes, mga electronic products ng vape at e-cigarettes. Matanong ko, ikaw ba nagbe-vape? Naku, hindi po. So, hindi ka sigurado ka, hindi ka nagbe-vape. Sigurado Baka po. nahihiya ka lang kay Jerome. Ayaw nang aminin. Okay. Ikaw, Hero, nagbe-vape ka ba o nag-i-cigarette ka? Hindi. Alam mo, iba kasi ang ano nito. Iba yung ini-smoke niya. Oo. Alam mo ba kung ano? Nako po. Ano yan? Niro-rolyo lang na ganun. Nako po. Nako. Anyway, sige. Well, yan po kasing yung vape at saka e-cigarettes. Yan ngayon ang patok sa mga kabataan. Hindi lang sa kabataan, pati sa mga adults, mga working adults. Pumapalit sa sigarilyo. Yung traditional na sigarilyo. Sabi nila ang vape o yung e-cigarette is much more safer supposed to be compared mo sa traditional na sigarilyo. But I beg to differ. Pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang nagpapasok ng chemical sa katawan ng tao yan. Look who's talking. No? Anyway, sige. Pero ako naman, aminado naman ako. Ako'y smoker. Pero I don't use vape or e-cigarettes. No? Okay, sige. Pero yung mga kabataan natin, lalo na yung mga nakikinig sa atin sa abroad, yung mga OFWs natin sa abroad, please, kung meron po kayong pamilya dito sa Pilipinas o may mga kaibigan kayong kasama dyan abroad at nag-vape o nag-i-cigarette, siguro pwede natin silang sabihan na the same thing, pareho lang ang epekto ng sigarilyo tsaka sa vape or sa e-cigarette.
pareho lang nagpapasok ng chemical sa ating mga katawan. Meron nga nagsasabi, mas delikado pa raw yun eh. Yung vape at saka yung e-cigarette dahil liquid chemical, no? Pero I'm not an expert on that, but yun lang ang nakakarating sa atin. Pero pagpapakita lang po ito ng Pangulong Marcos Jr., kanyang administrasyon na hindi niya pahihintulutan itong mga illicit trade na ito, itong mga smuggled goods na ito once na ito ay makapasok sa bansa. Kaya kudos tayo sa ating Bureau of Customs at sa iba pang mga intelligence agency, law enforcement agency na nakaharang nito. Sana hindi lang ito, sana sunod-sunod pa. Sana hindi lang vape, sana hindi lang e-cigarette. Pati yung mga smuggled agricultural products, pati iba pang mga gamit. Alam mo, yung mga luxury cars, nakakita ka na ba ng mga luxury cars na ipupuslit, na ipapasok dito sa bansa, na halos hindi nagbabayad ng tax, no? Yung mga pangarap ko yan eh, Ferrari, yan, Lamborghini, yan, Volvo, Porsche, diba? Yung mga ganyan, ano? Pero wag ka mag-alala, balang araw susunduin ka ni Jerome sa isang Rolls Royce. Yan, naka Rolls Royce kayo. Yan, okay. Yun lang ang nakalagay sa logo, Rolls Royce. Pero iba yung kotse. Yun lang. At least may Rolls Royce, di ba? Alright, sige. Pinapatawa lang po namin. We're just making things lighter for you on this morning, afternoon, o gabi man yung kami nasusubaybayan, napapakinggan. Sa pamamagitan ng ating live audio streaming, ng ating Facebook broadcast live, at sa ating YouTube channel. Alright? Ang pag-uusapan natin ngayon, ito. No, Step. Ikaw ba yung madalas nakakatanggap ng mga emergency notices sa iyong cellphone mula sa mga iba't ibang government agency? Halimbawa, lumindol. O may naramdaman na paglindol dito sa Mindanao, may naramdaman na paglindol sa Visayas, sa Luzon. O kaya merong orange rainfall warning, yellow rainfall warning, yung dahil sa pag-ulan, mga bagyo, di ba? Flooding, ganyan. Nakakatanggap ka ba ng ganung mga messages sa iyong cellphone? Nakakatanggap. Especially lalong-lalo na galing sa NDRMC. Yan. NDRMC, Pag-asa, OCD, P-Box, no? Yung mga ganyan, di ba? Minsan nga, naririndi ako sa tunog nun eh. Tutut, gawagat, di ba? Talagang inaalerto tayo. Inaalerto ka, nakakarindi yung ano nun eh. Yung talagang kukunin niya yung attention mo, di ba? Pero ang problema dito, mga kabayan, itong mga ganitong klase ng emergency information services, ay nagagamit sa eleksyon. Dahil ito pong may mga reports po, lalo-lalo na nanggagaling sa mga probinsya natin, na nakatatanggap sila ng mga emergency notices coming from different government agencies. Like I said, NDRMC, Pag-asa, OCD, or maybe P-Box, no? Pero ang problema, may kasamang campaigning para sa mga politiko. Dahil sa nalalapit na, tanang po ninyo, ilang linggo na lang mag-e-election na. May 2025 midterm elections. Ano na ngayon? April 7. Di ba? So, ilang linggo na lang kung tutuusin mo. Mag-e-election na para sa midterm. Pero kumakalat itong ganitong mga taktika. Hindi ko malaman kung saan galing ito. Pero, hindi tama yun eh. Yung tatanggap ka ng emergency message. At the end, may marinig kang nangangampanya para sa isang politiko. Di ba? O kaya parang ganito yun eh. O alam ba, binasa mo. O yellow rainfall warning alert for Metro Manila and nearby areas. No? 10 to 15, sabihin natin, cubic meters of rainfall is expected. Ganyan. Take heed and prepare. Parang ganon. Mamaya sa bandang baba nun, iboto! Sige nito. Yun lang. Iboto, sige nito, si ganyan. Di ba? Nako. So, minarapat nating makausap, Step, ang National Telecommunication Commission or NTC. Sapagkat silang may hawak nito eh. Okay? Isa sila sa mga ahensya na nagre-regulate ng mga pumapasok sa ating mga cellphone. Okay? Siyempre, ito'y dumadaan sa telco. Hindi naman pwede itong bigla na lang sumulpot kung saan. No? Tama so, naman. dadaan ito sa telco. Okay? Ngayon, ang mga telcos, under yan ng NTC, National Telecommunication Commission. At nakausap natin dyan si Deputy Commissioner Blanco. At pakinggan po ninyo ang aming naging talastasan. Courtesy po yan ng ating programang Bangon Bayang Mahal, kung saan ako rin po ang nagsisilbing host ng programa na yan. Kaya narito po ang ating naging talakayan. Yeah, tama po. We have been receiving reports nga po na yung ating emergency cell broadcast parang
nami-misuse po o nagagamit sa ibang paraan. And kami po sa NTC, we are reminding the public and warning the public na to be vigilant po sa mga ganito at to remind them na ang emergency cell broadcast po ay ginagamit lang yan para sa pagpadala na pagpadala ng mga emergency messages, especially on concerning safety and security ng ating pong general public. Yun po. Pero ang tanong doon na Deputy Commissioner Blanco, how were they able to do that? Kasi dapat, di ba, nasa ano yan eh. Maski na halimbawa yung emergency broadcast info na yan, warning, supposed to be galing sa isang government agency, like for example, NDRMC or OCD for that matter, o Pag-asa for that matter, pero nasasamahan ng election materials campaigning sa baba. Dumadaan pa rin kasi sa telco yan. So paano nangyari yun? Paano nakalusot yun? Would NTC know? Yeah, maganda po yung inyong tanong. Actually po, tama po kayo. Ang emergency messages should only come from sa mga telco networks natin. And these messages kailangan po manggagaling lang po sa ating mga ahensya ng gobyerno that handle emergency situations like Pag-asa or NDRRMC or the OCD or the Office of Civil Defense. So we continue to monitor po, and si NTC po continues to work with our law enforcement, and we continue to monitor po kung saan po nanggagaling itong mga equipment na to para po ma-monitor natin at mahuli yung itong mga kung saan po nanggagaling itong mga to. So we continuously work with our PNP, particularly yung PNP ACG, Anti-Cybercrime Group, and other law enforcement agencies na for the past several weeks po and even before, tuloy-tuloy po tayong nagko-conduct ng mga enforcement and investigation ng mga ganitong especially yung mga ganitong equipment po na nagagamit sa maling paraan. Hindi kaya, Deputy Blanco, baka may gumagamit ng mga tinatawag na portable SMS sites, yung nagpapadala, yung mga nakalagay lang sa mga sasakyan at sumasagap na mga numbers, tapos magpapadala na sila ng mga ng mga mensahe without the use of the usual telco transmitters, yung mga, alam niyo na, yung mga gumagawa ng di magaganda. Yes, right. Posible po yun. Kaya nga po kasama yan sa ating mga minamanmanan na mga transmissions. Our enforcement kasama rin po sa mga sa ibang regions, not only in NCR but in other regions. Tuloy-tuloy po tayong nag-iikot to determine itong mga illegal sites na to. But of course, we have to admit, medyo like kayo na rin po nagsabi, gumagalaw po kasi ito. So, kailangan mabilis din po kaming makapag-monitor nito at para maano sila. And other than that, minomonitor din po natin yung ating mga sa ating online platforms, yung mga ganitong mga equipment that are being sold online para po masita natin itong mga platforms na to na nagbebenta ng. Actually, these equipment are not illegal per se, pero hindi po dapat ito ginagamit para sa mga gantong paraan. Yun. Ang problema, sabi nyo nga, hindi siya illegal, pero hindi siya dapat ginagamit sa ganitong paraan. And the way that they're using it right now, although hindi legal yung pagbili sa mga ito, tulad po na nasabi nyo, but the way they use it and the purpose of how they're using it, that makes them a crime or illegal. Ano ho? Yes, yun po yung violation doon, yung sa the nature or yung kung ano po yung paggamit, yung nature ng paggamit. So yun po yung isang binabantayan din po natin. Alright. So ano po kaya pag sakaling mahuli natin itong mga ito, mahuli ito ng NTC kasama ng iba pang law enforcement agencies, ano kaya ang parusang naghihintay sa mga ito? Yeah, meron po tayong mga meron po tayong mga guidelines naman po at sa mga kaukulang circulars tungkol po sa paggamit ng mga ganitong equipment, no? So meron pong both criminal and civil and
penalties po sa mga ganito. So, once na we are able to track all of ito pong mga gumagamit itong mga ganitong equipment na sa maling paraan, we have appropriate penalties that are awaiting itong mga violators po natin sa mga ganito po. Okay, sige. Well, aside from the misuse of itong mga emergency alert na ginagamit na po sa mga political campaign, naku talaga naman, ano po ang binabantayan pa ng NTC this coming elections? Ilang linggo na lang po, magmamayo na. Ano po, Deputy Commissioner Blanco, ano po ang mga binabantayan pa ng NTC this election campaign? Well, primarily ito po, yung mga ganito, lalo na yung paggamit sa mga ating mga telco networks and even sa mga radio and television. Ito po yung mga ating minamanmanan habang papalapit na po itong ating election. And meron din po naman kaming coordination with COMELEC on this matter. So ito po yung aming mga pinagkakabalahan at this time, lalo na pong paparating na itong ating halalan itong taon na ito. Alright. With that, Deputy Commissioner Blanco, siguro po mensahe po ninyo sa ating publiko na nakasubaybay, nanonood at nakikinig sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, para po dito sa nangyayari ngayon na ito na sinasabayan pa yung mga emergency messages mula sa mga government agencies tulad ng NDRMC, Pag-asa, o minsan sa OCD at iba pa. Ano pong mensahe po ninyo sa kanila? Go ahead po, Deputy Commissioner Blanco. Yeah. We just want to take this opportunity din po na i-remind or ipaalala sa ating publiko po, especially to our listeners and our mobile subscribers, na ang emergency alerts po ay ginagamit lang po yan for that purpose, para sa emergency lang po. So maging mapanuyo po sila, especially sa mga alerts na dumarating sa kanila na wala naman pong kinalaman at all about emergency, no? So ang panawagan din po namin is sana po is to maintain ma-maintain yung integrity ng ating emergency warning services para po hindi po mawalan ng tiwala ang ating publiko sa mga ganitong services that are being relayed through our mobile network. So nagpapasalamat din po kami for this opportunity na i-remind ang ating public na ang emergency alerts po is only to be used for emergency situations and nothing more. So we are reminding the public po na maging vigilant lang po pagdating sa mga ganito, lalo na't papalapit ang ating eleksyon. Yun lang po. Okay, Deputy Commissioner Blanco, pakiulit lang po kung meron silang dapat na tawagan sa NTC kung sakali makareceive po sila ng ganitong mga uri ng emergency notices tapos may kasamang election campaign. Yeah. Meron pong hotline ng NTC. Basically, ito po yung hotline 1 NTC or 1682. So pwede po silang mag-report dito when they are in receipt of mga ganitong mga scrupulous messages po over emergency alert platforms. All right. And with that, Deputy Commissioner Blanco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat po sa oras. Thank you very much po, Deputy Commissioner Blanco. Salamat po. Good morning. Good morning. Yan po ang ating naging panayam kay National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Blanco regarding po dito sa napaulat nga po, reported na paggamit dito sa mga warning messages na pinapadala sa mga cellphones dito po sa Pilipinas, particular sa mga regions na may kahalong election campaigning. Yan. Okay, so ano masasabi mo doon, Steph? Ayun lang. Siyempre, nakakalungkot na nagagamit yung government resources, no? Doon sa pangangampanya, no? Kung sino mang kandidato yan. Siyempre, lalong-lalo na ngayon, meron tayong SIM registration law.
So, ayan, siguro medyo babalikan natin yon. So, hindi pa natin ngayon kasi sure. Well, yun ang sinasabi ni Deputy Commissioner Blanco. No, na kasi baka ang worry ko dyan is baka gumagamit itong mga ito na involved dito sa ganitong illegal na gawain na ito. Yung tinatawag na portable SMS transmitters. No, na isasakay lang yan sa sasakyan, umiikot. May tawag dyan IMSI. No, hindi ko lang maintindihan, hindi ko lang maalala kung anong ibig sabihin nun. Pero isang ano yan, isang gamit yan na pwede mo lang, portable yan pwede mong ilagay sa likod ng sasakyan mo, sa van, tapos iikot yan sa lugar, do sa area, masasagap na niya yung mga numbers ng mga cellphone na hindi mo nalalaman. Lalo na pag naka-on yung cellphone mo, masasagap niya yon. Mare-record niya ngayon yung mga numbers na yon. At magkakaroon siya ng ability na makapag-send ng message sa cellphone mo. Kaya minsan magtataka ka, saan galing yung message na yun? Di ba? Kaya nga. Iisipin mo ngayon galing sa gobyerno. Kasi merong emergency notice. Di ba? O kaya ginagamit o somehow technology yan no? So pwedeng mangyari yun. No? Kasi remember, may mga nahuling mga foreigners no, na umiikot-ikot dito sa Metro Manila sa mga sensitive facilities natin. Na may mga gadget, may mga gamit sa likod ng kanilang mga sasakyan na pinapangambahang ginagamit para makapagkuha ng impormasyon sa mga cellphone. At the same time, pag nakuha ng impormasyon, gagawa sila ng content at ibabalik doon sa mga cellphone numbers na yon. Pwedeng mangyari yon, pwedeng ganun ang ginagawa ngayon. Kaya ang telco dapat talaga nakatutok, kaya natin sila kinausap. Kasi kung ganun ang nangyayari, may power ang NTC together with the Philippine National Police at ang iba pang mga law enforcement agency. Sama na natin ang NBI no? Para malaman ng gusto kung sino ang gumagawa nito. At kasi yan malinaw na paglabag sa election rules ngayong palapit na ang midterm elections, no? So under investigation na yan. Kaya wag po kayong basta-bastang maniniwala dun sa mga natatanggap nyo, kung kayo man ay nakatatanggap ng ganyang klase ng mga mensahe, emergency alerts, no? Tapos sa bandang huli may marinig kayo, iboto para sa kapakanan ng bayan, Susan. Di ba? Okay, di ba? Labanan ng korupsyon kasama si Jerome. Yung mga ganyan, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Labanan ang wag na. Wag na. Di ba? O wag kung ganoon, hindi ho tama 'yon, mali po 'yon. May mga karampatang parusa po kapag nahuli yung ganyan, ano po. Sa ilalim ng una-una Election Code of the Philippines, dahil sa midterm elections, and of course sa NTC rules and regulations. Okay. Sana walang involved na telco. No, alam sino ba yung mga telco dito? Siyempre Smart, Globe, dito. 'Di ba? Di ba yung mga ganyan. Sana wala ngang involved. Sana ang prayer natin is this is done by a group of people na talagang walang magandang balak gawin. At para lang maisulong yung kapakanan ng isang politiko o ng isang partido para sa midterm elections. Okay? Sige. Alright. Okay, maraming salamat, Step, sa oras na binigay mo sa akin sa pagsama mo ulit dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Pero okay, ay Bangon Bayang Mahal. Global. Yung interview galing sa Bangon Bayang Mahal. Yun narinig. Para just give credit where credit is due. Yes. Yung interview kay Deputy Commissioner Blanco ay galing sa ating programang Bangon Bayang Mahal, which I am also the host of that program. Okay? So, minarapat kong kunin yung portion ng interview na yon para magamit natin dito sa Global na Tayo. Yan. Okay? Clarification lang. Yan, ano yun? Hitting two birds with one stone. Yan. Diba? Okay. Para ma-maximize natin yung mga interviews natin sa iba't ibang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Again, maraming salamat, Step. Ayan, maraming salamat din sa iyo kasamang Ray, at maraming salamat sa mga kasama naman natin. Sige, sino ba mga nakatuwang natin sa Master Control? Ayan, syempre, ang napakaganda, ayan. Ha? Ang napakabata. Hindi naman galing sa ano yan.
Yung mga nagpapakalat na mali. Hindi, Totoo totoo yan. Oo, sige. Ayan, syempre si Ma'am Susan Aizon. Ayan. At syempre katuwang naman natin sa ating Warcast, si Hero Lucero. At syempre sa production side, no, sa production kasama natin sina Jerome Toledo at Leo Magpayo. Ba, buo na yung apelido niya ngayon Parang minamind mo na rin siya. Ala. Issue po. Alright, thank you very much kay Ate Susan, kay Hero, kay Leo, and of course kay Jerome. Thank you so much. At ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Step, maraming salamat ulit. Maraming salamat ulit. Okay, Ray Sampang po at ikangantabayan na pa iba pa natin mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang inyong online digital platform ng Presidential Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Maraming salamat po. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.